Alam natin ang disgrasya. Gusto natin iwasan. Sinong gustong madisgrasya? Ayaw natin. Sa kanila na yung 10 million, 5 million. Ang mahalaga sa atin ang ating pamilya. Dahil sa execution ban, under ng Magna Carta Section 59, oras na ikaw ay madisgrasya, paralisado, nagte-therapy at nagsampa ka ng kaso sa NLRC, National Labor Relations Commission. Noon tayo nagsasampa ng kaso. Noon, pagkapanalo ng isang seafarers, nakukuha niya kagad ang kanyang case. At ito ibinibigay ng principal. Dahil sa execution ban, ang isang seafarers na nagsampa ng kaso at nanalo, ikaw pa, tayo pa mismo ang maglalagay ng ban. Hindi natin totally makukuha ang perang pinalunan mo kung ikaw ay total disability na. Bedridden na ang isang seafarers, hindi na makakakita, putol na ang isang paa, putol na ang isang kamay, halos hindi na mabuhay ang kanyang pamilya. Ikaw ay magbabag. Ito, tandaan natin, Section 59, tayong mga seafarers, dahil magbaban tayo, dahil mag-aapila pa ang principal at chief's order. Ano ang kapasidad ng isang maliit na seaman? Kung ikaw ay wiper, kung meron pa man ngayon, dahil sa panahon ko may wiper, alam ko tinanggal na, alam ko OSAB, oiler, sa MERT, mayroong GP, General Purpose, siguro ngayon mayroon pa rin. Pero ito tandaan natin, kung ikaw ay isang ordinaryong seaman, kahit hanggang kay kapitan, kay chief engineer, ano ang mangyayari sa atin? Magbaban tayo dahil mag-aapila pa ang principal. Ang tanong, ilang taon ang proseso ng legal battle? Sa NLRC, umaabot ng 3 taon. Swerte mo na kung 1 taon lang matapos ang kaso mo at mag-claim mo. Ngayon, dahil sa execution ban, hindi mo totally makukuha ang pera mo. Nakapondo ang pera mo. Tayong maliliit na seafarer, milyon ang kinikita ng mga ship owner, alam natin yan. Halos ang sinasakyan nating mga barko ay umaabot ng 55 to 60 million US dollar. Samantalang ang sahod ng isang PB, depende sa barko na sinasakyan, kung bulk man yan, LNG, LPG, offshore. Sa ordinaryo container, umaabot lang tayo ng 1-2. May nagkakabaratan pa, umaabot lang ng $700. Pero sa panahon natin, sa sobrang taas ng mga bilihin ngayon, hindi na angkop ang sahod ng bawat seafarer dahil binabara tayo ng ating mga principal at manning agency. Kaya sabi nga tayong mga Pilipino seafarer ay buy 1, take 10. Bibiling kita, bigyan mo ako ng 10. Yan ang katunayan, yan ang kalagayan ng ating sistema rito. Kaya mga kasama, mga kapwa ko marino, hindi biro. Ito ay batas. Ang tanong natin, napaka-unfair. Bakit isinama nila ang principal, ang foreign principal, ang ship's owner, Scandinavian, European, Hapon, Korean, o kung ano bang mga principal sa Europe? Bakit isinama nila sa Magna Carta? Na dapat ang Magna Carta
sa ating mga Pilipino seafarer. Napaka-unfair. Ipinasok nila sa Section 59 para daw fair sa mga prinsipal. Ang tanong natin, kaya ba natin sabayan ang pera ng mga ship's owner bilang isang ordinaryong seaman, simula kay kapitan hanggang sa messboy? Mamakina ka, makubierta. Ang tanong natin, ito ba magdadala sa interes natin? Ito ba para sa Filipino seafarers ang Magna Carta na pinirmahan ngayon ni BBM, ni Bongbong Marcos? Kaya ang tingin natin, meron tayong Magna Carta, hindi para sa kagalingan nating mga Filipino seafarers. Ito ay Magna Carta ng mga ship's owner. Bakit kailangan protektahan ng gobyerno natin? Bakit kailangan ipasok sa Magna Carta ang mga ship's owner? Ang Magna Carta ay para sa proteksyon at kagalingan nating mga seafarer. Ang tanong natin, kaya ba natin mag-ban? Hindi. Dahil wala tayong ginawa, sumakay, bumaba, pagbaba, maraming gastusin. At alam natin na hindi sapat ang kinikita natin kumpara sa European at Asian. Tayo ang may pinakamababang sahod. Iisang trabaho, iisang kubyerta, iisang nabigasyon, iisang makina. Bakit hindi nila ipasok na tasa ng sahod nating mga seafarer? Kaya malinaw dito na napaka-unfair, hindi patas ang laban, hindi nagpoprotekta sa ating mga seafarer. Kaya dahil dito sa Magna Carta na to, na huwag naman sanang mangyari, at alam natin na disgrasya sa barko, gusto man natin iwasan, ay talagang inaabot tayo ng disgrasya. Sa oras na tayo madisgrasya at tayo ay magbaban, saan natin kukunin yun? Sa ngayon pa lang, pinapatay na tayo at papapatayin pa tayo nitong Magna Carta na to. Dahil ang Magna Carta na ito ay nagbibigay lang ng proteksyon sa mga ship's owner. Hindi sinama ang Magna Carta, isa pa, hindi sinama ang Inter-Island. Hindi sinama ang mga fishing vessel o yung mga fisherman natin na nakasakay sa mga fishing boat, ocean, deep sea, na naglalayag. Kaya tayo, natingin lang natin ang Magna Carta na ito ay hindi mahalaga. Mahalaga ito. Hindi sana tayo tutol. Hindi sana tayo tutol sa Magna Carta. Tinututulan natin ito dahil sa Section 59 sa execution ban na ikaw mismo, seafarer, Xavier po, Xavier. ay magbaban sa oras. Chairperson ng Concerned Seafarers of the Philippines. Tapos, kasi, Kaya, anong name? Xavier Bayoneta. sa mga kapwa ko rito, mga seafarer, Anong spell? XAVIER. ang panawagan ng Concerned Seafarers of the Philippines dito, Bayoneta. una, Bayoneta.